Nagtipon ang maharlikang pamilya sa Scotland para sa kanilang taunang bakasyon sa tag-init sa Balmoral. Isa itong bihirang pagkakataon kung kailan halos lahat sila ay magkakasama, ngunit may isang kilalang miyembro na kapansin-pansing wala sa mga kaganapan ngayong taon. Bilang aking tagapagmana, si William na ngayon ang magmamana ng mga titulong Scottish na napakahalaga sa akin. Tahimik na naglalaro si Prinsipe Louis sa bakuran ng Balmoral Castle nang may sabihin ang apo ni Reyna Camilla na yumanig sa buong sambahayan ng hari. Ang naging desisyon pagkatapos nito ay naghatid ng mensaheng hindi kailanman malilimutan ng palasyo. Matatagpuan ang Balmoral Castle sa kabundukan ng Scotland, napapalibutan ng mga bundok, malalawak na lupain, at mga ilog na kumikislap sa liwanag ng tag-init. Taon-taon, doon nagre-retiro ang maharlikang pamilya upang makalayo sa mga kamera, mahigpit na iskediul, at sa bigat ng isang buhay na laging nasa mata ng publiko. Para sa mga bata, ito ang nag-iisang lugar kung saan ang pagiging bahagi ng maharlikang pamilya ay tila pinakamalapit sa pagiging normal. Walang formal na pagharap sa publiko, walang mga ngiting paulit-ulit na inihahanda para sa mga litratista. At walang mga maingat na pahayag na isinusulat ng maaga. Walang dahilan si Louis upang isipin na may magbabago sa hapon na yon. Ngunit ang mga salitang maririnig niya sa bakuran ay magtutulak sa kanyang ama na gumawa ng hakbang na hindi pa kailanman nasaksihan ng palasyo. Kasama ang mga apo ni Camilla sa pagtitipon sa Balmoral, tulad ng unti-unti nilang pagsama sa mas maraming gawaing pampamilya sa nakalipas na mga taon. Habang mas lalo pang tumitibay ang papel ni Camilla bilang reyna, tahimik ding nabigyan ng akses ang kanyang malawak na pamilya sa mga lugar na dati ay nakalaan lamang para sa pinakamalalapit na miyembro ng maharlikang sambahayan. Walang opisyal na anunsyo tungkol sa pagbabagong ito. Tulad ng maraming pagbabago sa loob ng monarkiya, nangyari ito ng dahan-dahan, sa pamamagitan ng maliliit na pagsasaayos at tahimik na pagpapahintulot na sa unang tingin ay tila walang malaking epekto. Ngunit kapag pinagsama-sama ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Habang naglalaro ang mga bata sa bakuran at nag-uusap ang mga matatanda sa di kalayuan, walang sinumang kawani ang nakapansin agad sa unti-unting pagbuo ng isang mahalagang pangyayari. Malapit si Louis sa silangang pader ng hardin nang lapitan siya ng isa sa mga apo ni Camilla. Hindi kailanman opisyal na nakumpirma ang eksaktong sinabi at tanging ang mga naroroon lamang ang tunay na nakaalam ng buong detalye. Gayunpaman, ayon sa ilang ulat mula sa mga taong malapit sa pamilya, ang sinabi ay malinaw na may layunin at higit na seryoso kaysa sa karaniwang palitan ng salita ng mga bata sa isang hapon ng tag-init. Ayon sa mga ulat, ang mga salita ay tumama ng direkta sa kanyang ina at umabot pa sa alaala ni Prinsesa Diana sa paraang tila pinag-isipan at hindi basta aksidenteng nasabi. Ang batang nagsalita ay nagpakita ng kumpiyansang tila nagmula sa mga salitang dati na niyang narinig at inulit lamang ng hindi lubos na nauunawaan ang bigat at posibleng pinsalang dulot nito. Tahimik na natigilan si Louis. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay umiyak. Hindi siya nanatili sa hardin at wala rin siyang sinabi sa ibang mga batang naroon. Tahimik siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kastilyo. Dumaan siya sa mga hardinero at kawani nang hindi nagsasalita at hindi huminto hanggat hindi niya natatagpuan ang kanyang ina. Nasa isa sa mga silid pahingahan si Catherine nang lumapit si Louis sa kanya. Ang mga taong nakakakilala sa lalim ng relasyon niya sa kanyang 3 anak ay madaling mauunawaan kung bakit siya naapektuhan nang nakita niya sa mukha ng kanyang anak. Hindi nagwawala si Louis
At hindi rin siya naghahanap ng pansin. Isa lamang siyang batang tunay na nasaktan. At ang tahimik na sakit na yon ay mas mahirap makita kaysa sa anumang malakas na reaksyon. Lumuhod si Catherine at maingat na nakinig. Nanatiling kalmado ang kanyang boses habang ikinukwento ni Louis ang nangyari. Sa kabila nito, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon sa paraang aasahan ng karamihan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Catherine ay isang taong unang pinoproseso ang kanyang damdamin bago ito ipinapakita sa iba. Hindi naiiba ang araw na iyon. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak, pinakalma ito, at naghintay hanggang sa tuluyan itong makabawi. Pagkatapos ay tumayo siya, inayos ang kanyang kasuotan at hinanap si William. Nasa ibang bahagi ng kastilyo, si William, kasama ang ilang tao, nang lapitan siya ni Catherine. Hindi niya kailangang magtaas ng boses. Ayon sa mga nakasaksi, sapat na ang kanyang tahimik na paraan ng pagsasalita. Maingat niyang ipinaliwanag kung ano ang sinabi sa kanilang anak. Agad na nagbago ang atmosfera sa paligid nila. Ang mga naroon ay nakapansin ng pagbabago kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang dahilan. Ayon sa mga saksi, ang mukha ni William ay hindi nagpapakita ng pagkagulat. Sa halip, mukha itong isang taong matagal nang naghihintay sa isang sandaling tulad nito nang hindi niya namamalayan. Parang may hangganang hindi dapat nalalampasan at sa wakas ay nalampasan na ito. Kaunti lamang ang kanyang sinabi. Hindi siya nagalit ng hayagan. Hindi siya sumigaw at wala siyang ginawa na maituturing na dramatiko. Tahimik siyang umalis. Ngunit ang mga hakbang na ginawa niya sa mga sumunod na oras at araw ay magbabago sa mga hindi nakasulat na patakaran sa loob ng pamilya sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, matapos humupa ang ingay sa kastilyo at makatulog ang mga bata, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina William at Catherine. Hindi kailanman isinapubliko ang buong nilalaman ng kanilang pag-uusap, ngunit ayon sa mga nakaalam nito, isa ito sa pinakamahalagang pag-uusap nilang mag-asawa sa mga nakaraang taon. Hindi naging emosyonal si Catherine sa paraang kalaunan ay ilalarawan ng ilang tabloid. Nanatili siyang matatag, malinaw, at direkta. Ipinaalala niya kay William ang isang bagay na matagal na nitong alam, ngunit maaaring isinantabi para mapanatili ang kapayapaan. Ipinaalala niya na may mga pagkakataong nabigo ang institusyon na protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Hindi na niya kailangang banggitin pa ang pangalan. Alam ni William kung sino ang tinutukoy niya. Ang katahimikan sa paligid ng pangalan ni Prinsesa Diana ay tila mas mabigat pa kaysa sa mismong pagbanggit dito. Hindi hinihiling ni Catherine na magsimula ng alitan o gumawa ng pampublikong eksena. Ang hinihiling niya ay isang bagay na bihirang gawin sa loob ng monarkiya. Ang kumilos ng may pagpapasya bago pa lumaki at maging mas mahirap lutasin ang problema. Matagal na niyang pinanood ang mga bagay na unti-unting lumilihis sa tamang direksyon at malinaw niyang sinabi na hindi na siya handang manatiling tahimik pagdating sa kapakanan ng kanilang mga anak. Naging tahimik ang silid matapos siyang magsalita. Matagal na tumayo si William malapit sa bintana nang hindi nagsasalita. Sa labas, madilim ang mga burol ng Scotland sa ilalim ng kalangitan sa gabi, habang ang buong bakuran ay tahimik at malamig. Ayon sa mga nakakakilala kay William sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay, may bahagi ng kanyang pagkatao na bihirang makita ng publiko. Isang malalim at personal na pag-unawa sa pakiramdam ng hindi maprotektahan noong siya ay bata pa.
Minsan din siyang batang nakasaksi sa kanyang ina na harapin ang mga hamon ng buhay nang hindi sapat ang proteksyong dapat sana'y ibinigay ng institusyong nakapaligid sa kanya. At ang karanasang iyon ay hindi kailanman tuluyang nawala. Habang nakatayo siya sa silid na iyon at pinakikinggan ang kwento ng kanyang asawa tungkol sa nangyari sa kanilang bunsong anak, may isang bagay sa loob niya na hindi nasira. Sa halip ay naging mas malinaw. Hindi na siya maghihintay na kusa na lamang maayos ang sitwasyon. Gaya ng madalas na nais ng institusyon, magkakaroon siya ng aksyon. At ang paraan ng kanyang pagkilos ay hindi magmumukhang galit, sapagkat ito ay magiging maingat, matatag, at ganap na sinadya. Hindi ito galit. At nang tuluyang maunawaan ng palasyo ang hakbang na inilunsad ni William, naging malinaw na may isang hangganang naitakda na hindi na maaaring basta-bastang burahin o balewalain ng sinuman sa loob ng mga pader na iyon. Ilang araw matapos bumalik sa London, nagpatawag si William ng isang pagpupulong na hindi lumitaw sa anumang opisyal na schedule at hindi nakatala sa anumang dokumentong maaaring makita ng mga tao sa labas ng palasyo. Ayon sa mga kawani na ipinatawag, hiniling sa kanila na iwan ang kanilang mga personal na telepono sa labas bago pumasok sa silid. Sapat na ang hindi pangkaraniwang hakbang na iyon upang maunawaan ng lahat na ang pagpupulong ay hindi isang karaniwang talakayan. Dumating ang mga legal na tagapayo sa pamamagitan ng isang pribadong pasukan sa likod ng gusali. Naroon din ang ilang matataas na miyembro ng sambahayan ng hari. Isinagawa ang pagpupulong sa isang pribadong silid sa mga tanggapan ng Kensington Palace. Inilarawan ng mga dumalo ang kapaligiran bilang kontrolado, seryoso, at nakatuon sa iisang layunin. Walang puwang para sa walang kaugnayang usapan o mga tanong na lumalayo sa pangunahing paksa. May dalang folder si William sa pagpupulong na yon. Hindi iyon isang paunang listahan ng mga hinaing o pansamantalang tala ng mga alalahanin. Isa itong organisado, detalyado at sistematikong plano na napag-isipan ng mabuti. Hindi ito iniharap bilang isang mungkahing maaaring pagdebatehan, kundi bilang isang desisyong napagpasyahan na at kailangan na lamang maunawaan at maisakatuparan. Binanggit sa plano ang ilang miyembro ng pinalawak na pamilya ni Camilla at nilinaw ang magiging papel nila sa mga opisyal na gawain ng maharlikang pamilya sa hinaharap. Hindi si Camilla ang sentro ng plano at hindi rin si Haring Charles. Ang focus ay ang mas malawak na grupo ng mga kamag-anak na hindi bahagi ng maharlikang dugo, ngunit unti-unting naging bahagi ng opisyal na buhay ng monarkiya nang walang malinaw na pagsusuri o pagtugon sa mga implikasyon nito. Malinaw at walang kalabuan ang mga probisyon ng plano. Ang mga individual na tinukoy ay hindi na isasama sa mga listahan ng panauhin para sa mga kaganapang pinangangasiwaan o dinadaluhan ng sambahayan ng Wales. Hindi na rin sila isasama sa mga formal na larawang ilalabas para sa media. Hindi sila uupong malapit sa mga anak ni na William at Catherine sa mga opisyal na hapunan o iba pang pampublikong pagtitipon. Ang mga imbitasyong dati nang ipinadadala ay hindi na muling ipapadala. Walang puwang para sa iba't ibang interpretasyon. Walang espesyal na pagbubukod para sa anumang relasyon o natatanging sitwasyon. Ang dokumento ay isinulat ng may malinaw na layunin upang maiwasan ang anumang muling pagpapakahulugan sa hinaharap. Nanatili si William sa unahan ng mesa sa buong pagpupulong at ni minsan ay hindi siya nagtaas ng boses. Ayon sa mga dumalo, kakaiba ang karanasang makita siyang maglahad ng plano dahil ang kanyang katahimikan ay hindi bunga ng pagpigil sa emosyon o pagtatangkang kontrolin ang galit. Ito ang katahimikan ng isang taong napagdaanan na sa isip ang lahat ng posibleng senaryo at nakarating na
sa isang konklusyong handa niyang panindigan anuman ang maging pagtutol. Inilarawan pa nga ito ng isang naroroon bilang pakiramdam ng pag-upo sa tapat ng isang taong matagal nang tinanggap ang lahat ng posibleng kahihinatnan at naghihintay na lamang na makahabol ang iba sa desisyong matagal na niyang narating. Hindi nagtagal ang pagpupulong. Matapos maipaliwanag ang lahat at wala nang natitirang tanong, nagpasalamat si William sa mga naroroon, tumayo, at tahimik na umalis. Naiwan ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang maharlikang pamilya ay sumusunod sa isang sistemang umiiral na sa loob ng maraming siglo. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo nito ay ang maayos na daloy ng mga desisyon sa loob ng institusyon. Ang mahahalagang hakbang ay hindi karaniwang ginagawa ng mag-isa ng isang nakababatang miyembro nang hindi muna dumaraan sa tamang proseso. Kapag may planong makaapekto sa mga opisyal na kaayusan ng palasyo, lalo na kung may kinalaman ito sa iba pang matataas na miyembro ng pamilya, inaasahang hihingi muna ng pahintulot sa monarko. Hindi ito simpleng tradisyon lamang. Ito ang pundasyong nagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa ng institusyon sa harap ng publiko. Ang pag-iwas sa prosesong ito ay hindi lamang hindi pangkaraniwan. Isa itong hakbang na may mabigat na kahulugan para sa sinumang nakakaunawa sa kultura ng palasyo. Ganap itong nilaktawan ni William. Hindi niya tinawagan si Haring Charles bago isagawa ang pagpupulong. Hindi siya humiling ng pribadong pakikipagkita upang ilahad ang kanyang mga alalahanin o humingi ng gabay kung paano kikilos. Hindi rin niya ginamit ang tradisyonal na diplomatikong mga paraan na karaniwang ginagamit ng palasyo upang resolbahin ang mga panloob na hindi pagkakasundo bago pa ito maging mas malaki. Sa halip, isinakatuparan muna niya ang plano. At matapos lamang mailabas ang mga tagubilin, ay ipinadala ang isang formal na liham mula sa sambahayan ng Wales patungo sa hari. Ang liham ay hindi humihingi ng pahintulot. Hindi rin ito nag-aanyaya ng talakayan o pagbubukas ng negosasyon. Isa lamang itong dokumentong nagbibigay ng impormasyon. Ipinaalam nito kung ano ang napagdesisyonan, kung ano ang naipatupad na, at kung ano ang magiging umiiral na patakaran mula sa sandaling iyon. Ipinakita nito ang isang konklusyon, hindi ang simula ng isang pag-uusap. Para sa mga taong nakauunawa sa kahulugan nito, isa itong pambihirang pangyayari. Hindi dahil hindi makatwiran ang dahilan sa likod nito, at hindi rin dahil mali ang mismong aksyon. Pambihira ito dahil ipinakita nito ang isang bagong mukha ni William. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang taon, kumilos ang prinsipe ng Wales na parang isang taong hindi naniniwalang kailangan pa niyang humingi ng pahintulot. Naglatag siya ng hangganan, nagbigay ng direktiba, at pagkatapos ay ipinaalam sa hari na umiiral na ang hangganang iyon. Magalang ang tono ng liham, maingat at balanseng pinili ang mga salita. Ngunit para sa sinumang nakakaunawa kung paano gumagana ang monarkiya, malinaw ang mensaheng dala nito. Upang lubos na maunawaan kung paano umabot sa puntong ito ang mga pangyayari, kailangang balikan ang mga taon bago ang insidente sa Balmoral. Hindi ito nangyari nang walang konteksto o kasaysayan. Sa halip, ito ang huling kabanata ng isang mas mahabang kwento. Isang kwentong tahimik na nabubuo sa loob ng maraming taon nang hindi namamalaya ng karamihan sa labas ng palasyo. Nang formal na maging bahagi si Camilla ng maharlikang pamilya, ang unang inaasahan ay mananatili siyang may magalang na distansya mula sa pinakaloob na operasyon ng sambahayan ng hari. Matagal bago tuluyang tanggapin ng publiko ang kanyang papel, at maraming pagsisikap ang kinailangan upang mabuo ang pagtanggap na iyon. Kahit naging mas matatag ang kanyang posisyon, mayroon pa ring hindi nakasulat na hangganan tungkol sa kung sino-sino sa kanyang pamilya
ang maaaring ituring na bahagi ng opisyal na bilog ng maharlikang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumambot ang hangganang iyon. Ang kanyang mga anak mula sa unang kasal, mga apo, at iba pang kamag-anak ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas sa mga opisyal na okasyon. Makikita sila sa mga larawang inilalabas sa publiko at sa mga formal na hapunang dati ay para lamang sa mga pangunahing miyembro ng pamilya. Walang opisyal na anunsyo tungkol dito. Wala ring formal na proseso ng pag-aproba. Nagbago lamang ang sitwasyon sa paraang karaniwang nangyayari sa loob ng mga institusyong nakaugat sa tradisyon, unti-unti, tahimik, at walang iisang sandaling maaaring tukuyin bilang eksaktong punto kung kailan lumampas ang lahat sa dapat na hangganan. Maraming matagal ng kawani ng palasyo ang hindi komportable sa bilis ng mga pagbabagong ito. Ngunit bihirang lantaran ang hindi pagkakasundo sa loob ng palasyo. Karaniwan itong itinatala, tinatanggap at tahimik na dinadala ng mga taong ang trabaho ay panatilihing maayos ang takbo ng institusyon, anuman ang kanilang personal na opinyon. Subalit ang hindi komportableng pakiramdam na hindi nabibigyan ng solusyon ay may tendensyang maipon sa paglipas ng panahon. At sa kalaunan, naghahanap ito ng pagkakataong lumabas. Ang insidente sa Balmoral ay hindi ang simula ng problema. Ito lamang ang sandaling naging imposible nang ipagpatuloy ang matagal ng pananahimik. Nang malaman ni Camilla ang hakbang na isinagawa ni William, mabilis at matindi ang naging reaksyon. Sunod-sunod ang mga pribadong pag-uusap sa likod ng mga saradong pinto sa mga araw matapos matanggap ng hari ang liham. Ayon sa ilang ulat mula sa loob ng palasyo, nagkaroon ng serye ng agarang pagpupulong at mahihigpit na talakayan na may mga tinig na mas mataas kaysa karaniwan at mga taong naglalakad sa mga pasilyo kahit sa mga oras na karaniwang tahimik ang gusali. Lubhang hindi nasiyahan si Camilla sa mga nangyari at ang dahilan ng kanyang pagkadismaya ay hindi lamang ang mismong desisyong ginawa. Ang hindi ikinatuwa ni Camilla ay hindi lamang ang praktikal na nilalaman ng liham. Ang higit na tumama sa kanya ay ang paraan ng paghahatid nito. Hindi ito dumating bilang paanyaya para sa isang pribadong pag-uusap. Hindi rin ito ipinadaan sa isang tagapamagitan na maaaring magpalambot sa epekto ng mensahe. Sa halip, dumating ito bilang isang formal na deklarasyon. Maayos ang pagkakabalangkas, opisyal ang tono at ganap na pinal. Walang anumang bahagi ng liham na nag-anyaya para sa talakayan. Ang tanging inaasahang tugon ay pagkilala at pagsunod. Lumapit si Camilla kay Haring Charles at hiniling na mamagitan ito. Hiniling niya na gamitin ng hari ang kanyang kapangyarihan bilang namumunong monarko upang kausapin si William at muling buksan ang usapan. Umaasa siyang makakahanap sila ng mas maayos na paraan ng pagresolba sa sitwasyon sa halip na isang desisyong tila ipinataw ng mag-isa. Naniniwala si Camilla na may karapatan at responsibilidad si Charles na kumilos kapag ang isang miyembro ng pamilya ay gumagawa ng hakbang na may malaking epekto sa iba. Naniniwala rin siya na kung mananatiling tahimik ang hari, iyon mismo ay magiging isang malinaw na mensahe. At hindi siya nagkamali sa paniniwalang iyon. Maingat na pinakinggan ni Charles ang lahat ng kanyang sinabi. Ayon sa mga taong malapit sa hari, ang kanyang naging tugon ay ganap na naaayon sa kanyang nakasanayang paraan ng pagharap sa mga alitan sa loob ng pamilya. May pasensya, may personal na pag-aalala, ngunit bihirang humantong sa isang malinaw at matigas na desisyon. Sa panahong iyon, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Ang mga problemang pangkalusugan na matagal na niyang hinaharap ay nagdulot ng pagod na kapansin-pansin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit na maingat itong itinago sa publiko, pinagmasdan niya ang liham.
Pinag-isipan niya ang ginawa ng kanyang anak at ang mga dahilan kung bakit ito ginawa. At ayon sa mga ulat mula sa mga may kaalaman sa nangyari, gumawa siya ng desisyong ikinagulat ng ilan sa kanyang pinakamalalapit na tagapayo. Pinili niyang huwag baligtarin ang naging pasya ni William. Hindi siya nagpadala ng utos upang baguhin o bawiin ang mga kondisyon ng plano. Hindi rin siya nagpatawag ng pagpupulong ng pamilya upang marinig ang magkabilang panig at maghanap ng kompromiso. Sa halip, tinanggap niya ang bigat ng ginawa ng kanyang anak at hinayaan niya itong manatili. Kung ang desisyong iyon ay dahil naniniwala siyang tama si William, o dahil sa pagod na dulot ng kanyang kalagayan, o dahil nakita niyang nagbabago na ang sentro ng impluwensya sa loob ng pamilya sa paraang hindi na niya kayang pigilan, si Charles lamang ang tunay na makasasagot. Ngunit agad na naramdaman sa buong palasyo ang epekto ng kanyang pananahimik. Ang mga kawani na sanay magbasa ng hindi nakasulat na mga palatandaan ng kapangyarihan ay mabilis na nakapansin ng pagbabago. Matagal nang may malaking impluwensya ang sambahayan ng Wales. Ngunit matapos ang linggong iyon, nagbago ang uri ng impluwensyang iyon. Banayad man ang pagbabago, walang sino mang tunay na nakauunawa sa sistema ng monarkiya ang maaaring magsabing hindi nila ito napansin. Pagkatapos ay may nangyaring lalong nagpabago sa lahat. Ang mga pangyayaring dati ay nananatili lamang sa loob ng mga pader ng palasyo ay nagsimulang lumabas sa labas. Paunti-unti, ngunit tuloy-tuloy. Maingat na binuo ni na William at Catherine ang kanilang pampublikong imahe sa loob ng maraming taon. Ito ay sinadya, totoo at pinaghirapan. Sila ang modernong mukha ng monarkiya. Makikita sila sa mga pagbisita, sa paaralan, mga programa para sa kalusugang pangkaisipan, at mga gawaing pangkomunidad na nagbibigay ng larawan ng isang maharlikang pamilya na malapit sa karaniwang mamamayan. Madalas magsalita si William tungkol sa kahalagahan ng emosyonal na katapatan at sa pinsalang dulot ng pagtatago ng mahihirap na damdamin, lalo na sa mga kalalakihan. Samantala, ibinuhos ni Catherine ang malaking bahagi ng kanyang panahon sa mga organisasyong nakatuon sa maagang pag-unlad ng bata at sa pangmatagalang epekto ng karanasan sa pagkabata. Palagi silang maingat at pare-pareho sa mensaheng ipinapakita nila sa publiko. Dahil dito, lalo pang lumalim ang tiwala at paghanga ng publiko sa kanila habang lumilipas ang mga taon. Ngunit may isang bahagi ni William na bihirang makita ng publiko. Hindi dahil may itinatago siyang nakakabahala, kundi dahil ang pribadong version niya ay hindi laging akma sa mas mainit at mas magiliw na imaheng karaniwang inaasahan mula sa mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ayon sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, ganun talaga siya kapag walang kamera. Hindi siya madaling magduda sa sarili. At hindi siya nag-aalala kung hindi komportable ang iba sa kanyang mga desisyon. Ang tahimik na kontrol na ipinakita niya sa pagpupulong sa London ay hindi isang palabas. Isa itong paunang sulyap kung paano niya balang araw pamumunuan ang monarkiya kapag siya na ang umupo sa trono. Ang nangyari sa Balmoral at ang mga sumunod na linggo ay nagbigay sa publiko ng pinakamalinaw na larawan kung paano maaaring mamuno si Haring William Ikalima sa hinaharap. Hindi siya magiging isang monarkong naghihintay muna ng pahintulot bago protektahan ang mga taong kanyang pananagutan. Hindi rin siya basta susunod sa tradisyon o sa kagustuhan ng institusyon kung sa tingin niya ay nangangahulugan iyon ng pagtanggap sa isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Magtatakda siya ng mga hangganan. At pananatilihin niya ang mga hangganang iyon. Mauunawaan ng mga taong nagtatrabaho sa paligid niya na ang mga ito ay hindi simboliko lamang at hindi maaaring pag-usapan muli.
At iyon mismo ang ipinakita ng pangyayaring ito sa buong palasyo. Nang magsimulang makarating sa publiko ang ilang detalye ng nangyari, hindi naging tulad ng inaasahan ng mga tabloid ang reaksyon ng mga tao. Walang malawakang pagkondena kay William. Walang malaking galit mula sa publiko dahil sa paglabag niya sa tradisyon o sa paglikha ng tensyon sa loob ng institusyong kilala sa pagpapanatili ng katahimikan. Sa halip, may ibang damdaming lumitaw. At agad itong naunawaan ng maraming tao. Sapagkat karamihan sa mga tao ay nakaranas na sa kanilang buhay ng sandaling may isang magulang na nagsasabing, sobra na, at gumagawa ng isang matibay at permanenteng hakbang upang protektahan ang kanyang pamilya. Mabilis na napuno ang social media ng mga opinyon. Muling kumalat ang mga lumang video ni Prinsesa Diana. Mga eksenang pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa mga kamera. Mga sandaling inilalagay niya ang kanyang braso sa kanilang balikat bilang likas at sinadyang proteksyon. Mga larawang nagpapakita kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang mga anak laban sa mga hinihingi ng mundo bago pa sila maging handang harapin iyon. Biglang naging interesado ang publiko sa tanong kung ano ang ibig sabihin ng paglaki sa loob ng isang institusyong matagal nang inaasahan ang mga kabataang miyembro nito na manahimik at tanggapin ang lahat bilang bahagi ng katatagan. Ang pagkakatulad ng karanasan ni Diana at ng ayaw ng payagan ni William na maranasan ng sarili niyang mga anak ay hindi mahirap makita. At walang sino mang nagturo nito ang nagkunwaring hindi ito malinaw. Hindi nagbigay ng anumang panayam si William tungkol sa pangyayari. Wala ring inilabas na opisyal na pahayag mula sa sambahayan ng Wales. Nanatili ang direktiba eksakto kung paano ito unang isinulat. Walang binago. Walang idinagdag na mga pagbubukod. At walang lihim na pag-atras pagkatapos ng lahat ng nangyari. Patuloy itong ipinatupad. At ang kawalan ng anumang pampublikong negosasyon ay nagsabi ng lahat ng kailangang malaman. Nagawa na ang desisyon. At hindi na ito babawiin. Para sa mga taong nanonood mula sa labas ng palasyo, ang pinakakapansin-pansing bahagi ng buong pangyayari ay ang simpleng katotohanan sa pinakagitna nito. Nasaktan ang isang bata. Kumilos ang isang magulang. Oo, komplikado ang mga detalyeng nakapalibot dito. May kinalaman ito sa politika, kasaysayan, at istruktura ng isa sa pinakabantog na institusyon sa mundo. Ngunit sa pinakasentro ng lahat, ito ay isang bagay na madaling maunawaan ng sinuman. May isang ama